Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules sa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, narinig natin kung ano sa mata ng Diyos ang nakapagpaparumi sa atin. At sinasabi dito, hindi yung ating kinakain, kundi yung sinasabi natin ang siyang nakapagpaparumi sa atin sa mata ng Diyos. At ano yung ibig sabihin ng mga binibitiwan nating salita? At dito magandang pagnilayan natin itong mga salitang ito na sinasabing nakapagpaparumi sa atin sa mata ng Diyos. Nais kong magbigay ng tatlong uri ng mga pananalita at ng mga tao na maaari nating sabihin dito sa ganitong uri ng salita at pananalita o tao sa mata ng Diyos, tayo'y nagiging marumi. Una, yung mga tao na dahil sa hindi magandang naging karanasan sa buhay, yung mga tao na parabang hindi nakukuha yung gusto, sila madalas yung nagsasalita ng hindi maganda, lalo na hindi maganda sa iba. Na parabang ang lumalabas sa kanilang mga bibig ay ang kung ano ang mga nangyari noon na hindi maganda at inuulit-ulit nila ito at palaging sinasabi na parabang sa kanilang bersyon ng kwento sila ang mabuti, yung iba ang masama. Nakakatakot ang ganitang uri ng tao. Pinagaganda niya ang kanyang image sa harap ng iba habang pinapatay naman niya sa kanyang kwento ang iba. Napakahirap kapag ganito ang tao na makakausap natin. Sabi nga, hindi makamove on. Masyadong nabubuhay sa hindi magandang nangyari nung nakaraan. Ikalawang pananalita na maaaring sabihing nakapagpapasama sa tao at sa mismong tao na ito na pinanggagalingan ng salitang ito ay yung nagsisimba araw-araw. Pero kapag nagbitaw na ng kwento sa maraming tao kahit hindi naman niya kilala o hindi naman niya kaibigan, kung ano-anong walang katotohanang salita ang ikinukwento. Nakakalungkot, pero may ganoong tao. Araw-araw, nagsisimba, pero paglabas pa lang ng simbahan, kung sino ang makasalubong, magkukwento na agad ng kung ano-anong walang katotohanang kwento. Nakakalungkot kasi kapag ang makakausap ng ganitong klaseng tao ay hindi siya kilala, baka maniwala. At may ganitong tao. Ikatlo, yung tao na sinasabi puro salita, dinadaan sa salita, wala namang ginagawa. Yung tipong puro reklamo, puro pintas, wala nang nakitang maganda sa paligid, pero kung titignan ang kanyang sarili, siya rin naman mismo wala ring ginagawang maganda. Napakahirap ang ganitong mga uri ng tao. Ang tingin sa sarili, kami, ako,
ang mabuti, kayo, lahat kayo ang masama. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpapasama sa kanya sa mata ng Diyos, kundi yung lumalabas sa kanyang bibig na nagmumula sa kanyang kalooban. Kaya kung nais natin mga kapatid na maging maganda ang ating itsura, ang ating buong pagkatao sa harap ng Diyos. Kung wala rin lang namang magandang sasabihin, huwag nang magsalita pa. Mas maganda pa nga yung tumahimik na lang at kung meron mang kung anumang napapansin sa iba, dalhin ang lahat sa panalangin sa Diyos. Huwag tayong maging ipokrito. Napakaganda ng image sa labas. Ang puso naman punong-puno ng kabulukan. Nagsisimba ako araw-araw, pero ang lumalabas naman sa aking bibig paglabas ng simbahan ay kung ano-anong hindi maganda at walang katotohanang salita. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng katotohanan sa ating salita. At ang katotohanan na ito nawa ay ang katotohanan na nagmumula sa Diyos.